Opo, may fellowships po, adult saka young adult. Okay po, start tayo. Last time po, nag-start tayo ng discipline or discipleship, disciplining our spirit. Yun po yung ating simula. This time, pupunta na po tayo sa next level. Ang atin naman pong i-discipline is our soul. So later we'll know ano ba yung ating soul. So we're done with the spirit, tapos na po tayo doon. Now we'll tackle, di-discuss natin ano ba yung soul at bakit ba kailangan pag-isipan at kailangan pang pagdiskusyonan when it comes to the discipline of the soul. Now, let's define, no? Pasimplihin natin. Again, the spirit is the original you. Yung spirito mo, dapat yan talaga tayo. We are created in God's image. And the image of God is the spirit in you. Okay? Pero may tatlo tayong part again. The soul is in us, and also we are in flesh. Kaya nga hinulma tayo, hiningahan in our nostril. Pinag-aralan na natin yan. No? But now we'll focus on the soul. Ano ba si soul? Kadalasan ito po yung sinasabing yan yung mayroon kang konsensya. Diyan ka nag-iisip, diyan ka nakakadama because your emotions, your will, your mind is in your soul. Okay po. So yun yung soul natin. Ito pala yung emosyon ko. Ito pala yung kaisipan ko. Ito pala yung nagdidesisyon ako. Kasi nandito yung will ko. Yan po yung pagfokusan natin ngayon. Let's pray. Father, we come before you right now. Thank you for allowing us once again to gather. And we pray as we gather in your name. Let your name be lifted up. Let your name be understood. Lord, let there be illumination of your words in our hearts, in our soul. In Jesus' name we pray. Amen. Dalawang verse po yung ating susubukang hugutan muna ngayon. No? Isa is very specific. Ang ganda nung, kung nakinig po tayo mabuti kanina, with the preaching of Pastor Red, sabi niya, kung na-capture niyo po yung isang statement niya, we can control our emotion. Kahit po i-repeat nyo yung recording ni Kuya B, sinabi po niya yon. Kung nakinig tayong mabuti, sabi, we can control our emotion. Kadalasan nga lang, ang kinokontrol daw natin ay emosyon ng ibang tao. No? It is our duty. Ang duty natin ay kontrolin yung soul natin, yung emosyon natin. Hindi natin duty na i-manipulate o kontrolin yung emosyon ng ibang tao. Clear po tayo doon? So, isa pong huhugutan natin, ang ganda din nung ending niya, no? That God seek and save us because He is our shepherd. Kaya po huhugot tayo. First verse natin, in Psalms 23, kung alam niyo po yung inyong Psalms 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. He restores and refreshes my soul. Verse 3, hindi sinabing, He restores and refreshes my spirit. Hindi rin sinabi that He restores and refreshes my flesh, my body. Ang sabi, He restores and refreshes my soul. Kasi kadalasan po talaga nang naaapektuhan sa atin ay yung atin pong soul. Kaya po, pupuntahan naman natin yung pangalawang verse. Dito lang po tayo hugot. Check ko lang po. Very familiar naman po tong verse na to. Matthew 11:28 to 30. Alam na natin yan. Come to me, all of you who are weary, heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Basahin na natin para alam. Take my yoke upon you. Come to me, all of you who are weary, heavily laden, and I will give you rest, refreshing your souls with salvation. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you
will find rest for your, ano po sabi? You will find rest for your souls. Basahin niyo po yung inyong Matthew 11. No? You will find rest for your soul. Hindi sinabing you will find rest physically. Ba't ganun, Brother Arnold? Ang napapagod yung katawan. Partially true. Ang napapagod ay katawan. Pero ang unang napagod po sa atin, bago napagod ang katawan, totoo, yung soul. Yung isip, yung emosyon, at yung ating pagdidesisyon. Kaya nga ang mundo ngayon, sabi, do not overthink. Huwag masyadong mag-isip. Tayo, may nangyari pa lang, ang dami na nating naisip na kwento. Ang dami na nating naisip na nabuong kwento. No? Halimbawa, ba't ba siya na late? Ang dami na ng kwentong, baka ganto. Nag-overthink na. Napagod na agad yung, hindi physical Ano napagod? Yung soul. Kaya po ang invitation in Psalms 23 and even in Matthew 11, the invitation is to have rest for your soul. Paano ba natin makakamtam yung rest na yon? And again, that's our topic for this morning. Discipline our soul. Dinidisiplina yung pamumuhay isip natin. Dinidisiplina yung pamumuhay emosyon natin. Kasi nakakapagod talaga yan. To the point ngayon, napakalaking market na kapag ikaw ay nasa psychology o kaya ay napakalaking market kapag yung mga spa. Kasi gusto ng katahimikan, gusto ng kapayapaan, no? Ng marami sa atin. Dahil ang napapagod yung soul. Nang malinaw na malinaw, saan lang natin masusumpungan yung kapayapaan na yan? Sa Diyos. Pero, meron po tayong duty, meron po tayong parte para doon sa kapayapaan na yon. Yun ay ang pagdisiplina sa kanya-kanya nating isipan, kanya-kanya nating emosyon. Because that is your soul. Maliwanag po tayo doon? Okay? So, puntahan natin. Shepherd, Psalms 23, He refreshes, He restores my soul. Kung magpapasakop tayo. Ulit. Kung magpapasakop tayo. Kung siya ang magiging pastol natin, tayo ay magiging tupa, He will refresh and He will restore us. So kabaligtaran nun, pag hindi pala tayo nagpapasakop sa Diyos, hindi siya yung ating nagiging pastol, doon tayo nagkakaroon ng maraming bagabagin, isipin, worries, and fear. Kasi sinusubukan nating pastulan yung sarili nating pagiging tupa. Imagine nyo yung tupa, papastulan niya yung sarili niya. Pwede ba yon? Ang isang tupa, nangangailangan talaga ng pastol. Kaya nga, again, discipleship is part of it. Lahat tayo, we need pastoring, we need coaching, we need mentoring. Kailangan po natin yun sa bawat isa. But again, all of us, dapat we have the mind of Christ. Naging topic na rin yun. Kaisipan, damdamin, the love and the compassion. Kung nakikinig po tayo kanina ng preaching, the love and the compassion of God should be our love and compassion also to the people around us para makapagpastol din tayo ng ibang kapatiran. Kaya anong sabi kay Peter? Peter, do you love me? Pedro, mahal mo ba ako? Tatlong makaulit, tinanong, no, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, tend to my sheep. Kung mahal mo ako, di ba, pastolhan mo. Pero again, ang makakapagpastol ay yung nagpapapastol sa Diyos, the mind of Christ. So we have the discipleship program, pero hindi pwedeng magdi-disciple, pero hindi naman nagpapadisciple sa Diyos. Malinaw po tayo doon. So, kaya po mahaba talaga siyang programa. But again, we'll go back to the point itself. The Lord is my shepherd, He restores and refreshes my soul. Pag sinabing He refreshes, ibig sabihin,
Bakit kailangan ma-refresh? Bakit po kailangan ma-refresh? Ano, Ate Beth? Pagod. Di ba? Bakit kailangan i-restore? May nasira. Di ba? May naging problema. Kaya sabi doon, He restores and refreshes my soul. Ang totoo po sa buhay na to, yung atin pong soul, talaga pong sabi nga ni Ate Beth, halos ipagsigawan niya, pagod. Talaga pong nakakapagod po yung ating isipan, yung ating emosyon. Kasi nakikipag-interact po tayo araw-araw. No? Ang daming isipin. Ano uulamin, paano lalabhan, saan kukuhanin yung pambili, paano ko ba palalakihin tong mga bata, paano ba to, paano ba. Ang dami po talagang isipin. That's why we need to restore and refresh our soul. Pero paano? Go back to your shepherd. Bakit you need to go back? Bakit we need to go back to our shepherd? Bakit hindi pwedeng sa iba? Una muna sa Diyos, because God cares for you. Maaari naman yung iba, no, sabihin ko, pero kahit sabihin ko kay Brother Anselmo, pero kung wala naman siyang magagawa, halimbawa finances yung kailangan ko, wala naman siyang magagawa, baliwala. Hindi rin ako mare-refresh. Diba? Pero kung yung shepherd ko, sure ball yun. Dahil ang shepherd ko hindi magkukulang dahil mayaman siya. Hindi siya uma-absent dahil lagi siyang present. Hindi siya nanghihina dahil almighty siya. I need to go back. Kailangan kong bumalik sa shepherd ko. Dahil napapagod, nasisira, nawawala sa wisyo yung soul natin. Interaction, emotion. Pag nakipag-interact ka kaya, naranasan niyo yun? Yung emosyon nyo na nagkakaroon ng problema kapag nakikipag-interact ka. Halimbawa, nakipag-interact ka sa isang tao tapos nagsabi siya ng problema sa'yo. Kung ikaw ay may compassion and the love of God, idugtong natin yung preaching kanina, madadala mo yun eh. Ang bibigat din yan sa'yo. You'll have that burden. Kung meron tayong same love and compassion from God. Kaya nakaka-apekto talaga yung emosyon. Pasimplihin pa natin in the negative way. Pag mayroong nagsabi sa'yo, Brother Vance, alam mo ba si ano? Nakakainis talaga yung ano na yan. Pag sinabi ko nakakainis, it's either I transfer yung inis ko sa kanya, maiinis na rin siya doon sa tao na yon. That's why every day we need to discipline our soul. Kasi po araw-araw tayong nakikipag-interact with one another. So how to discipline our soul? Go back to your shepherd. Siguraduhin mo nagpapapastol ka. Siguraduhin mong nasa kawan ka niya. Okay po. Sabi ng New Testament, 99, iniwan niya para sa isa na nawawala or sometimes nagwawala. No? Minsan ganun din tayo, no? Hindi naman talaga tayo nawawala eh. Alam naman natin yung direksyon natin. Pero minsan gusto nating ipilit yung gusto nating desisyonan yung gusto nating desisyonan, gusto nating maramdaman yung gusto nating maramdaman. Again, soul, nagwawala. Hindi nawawala pero nagwawala. We need to discipline our soul. He refreshes and He restores my soul. Dahil araw-araw, mayroong magde-drain, mayroong nanakaw, mayroong huhugot ng katatagan at kalakasan ng soul mo. Magbasa lang po kayo ng news eh. Or, hindi na pala uso magbasa. Makinig sa news. Naramdaman nyo ba yon? Yung nakikinig ka lang sa news? Ba? Bagyong Pipito, maraming tagutom, outbreak ng dengue. Pumapasok yun eh. Pumapasok agad siya, tapos, naku, paano yung mga anak ko? Paano yung mga ganito? It creeps in. Pumapasok. Kaya nga po, puntahan na natin ngayon yung in Matthew 11, all of you who are weary and tired,
Come to me, take my yoke, learn from me, and I'll give you rest. I'll give rest for your soul. Now sabi doon sa verse, learn from me, take my yoke upon you. Ano ba yung yoke na yon ni Jesus? Pamatok, tama po sa Tagalog. Ano po yung pamatok ni Jesus na yon? Take my yoke upon you. Pasimplihin natin. Si Jesus may purpose. Tama po ba? May purpose siya kung bakit siya dumating dito. Si Jesus. Andun din po sa preaching kanina. Ang purpose niya is to seek and save the lost. No, tayo yon. At ginawa niya yon because that is the given and mandated purpose ng Ama sa Kanya. Now, sabi, take my yoke upon you. Learn from me. Ibig sabihin, do you have a purpose? May purpose ka ba? Pag hindi kasi alam ng tao yung purpose niya, doon nagkakawindang-windang yung soul niya. Ulitin ko po, pag hindi alam ng tao yung purpose niya, doon po nagkakawindang-windang yung kanyang isipan, yung kanyang emosyon. Kasi kung alam mo yung purpose mo, kahit ano pang mangyari sa paligid mo, sabi nung preaching din kanina, pag sinabing pupunta tayo doon at pag sinabing i-conquer mo yon. Pero hindi sinabing mawawalan ng wilderness, hindi sinabing wala kang haharaping mga giant. Meron. Pero ang purpose, makapunta ka doon. So kung may purpose, hindi mawiwindang yung soul mo. Another discipline for our soul, ang isa pang disiplina para sa ating mga kaluluwa, make sure may purpose ka. Needless to say, kung may purpose ka na, make sure na yung purpose mo, nilalakaran mo. Si Jesus, yung yoke na binigay sa Kanya, madali po ba? Madali po ba yung binigay sa Kanya? Mamatay sa krus? Hindi. I-persecute? Hindi. No. Hindi po madali yung purpose na binigay sa Kanya. Pero, payapa siya na ginagawa yung mga bagay-bagay kasi alam niya yung purpose niya. Nakatuon siya sa layunin niya. Maraming mga anak ng Diyos, maraming mga Kristiyano, ang hindi nakatuon sa purpose niya. Kaya sad to say, yung soul, kailangan ng refreshment, kailangan ng restoration. Kasi walang purpose. Another sample, sabi ko nga, bakit si Jesus natutulog sa gitna ng bagyo? Bakit siya nakakatulog sa gitna ng bagyo? The answer is, again, He has a purpose. Payapa yung kanyang isipan, payapa yung kanyang emosyon, kasi ano sabi niya? Samahan niyo ako, pupunta tayo sa kabilang ibayo. The purpose ay pumunta sa kabilang ibayo. Hanggat hindi natutupad yung purpose, lulubog ba yung bangka? Hindi. Kailangan matupad yung purpose. Kaya payapa si Jesus. Bakit hindi payapa yung mga disipulo? Bakit hindi payapa yung mga disipulo? Because they did not focus, hindi sila nakafocus sa purpose. Saan sila nakafocus? Sa problem. Ulit, hindi nakafocus sa purpose, saan nakafocus sa problem. Pag po nakafocus sa problem, doon na talaga ang daming maiisip. Ang dami ding mararamdaman. Discipline your soul. Focus to the purpose. Ano ba ibig sabihin ng focus to the purpose? Aalisin mo yung sarili mo sa realidad? Hindi mo aalisin yung sarili mo na may bayarin ka pa rin. Hindi mo aalisin yung sarili mo na mayroon kang nararamdaman. Okay? Pero you go beyond sa bayarin mo, you go beyond sa nararamdaman mo.
Minsan alam niyo po, napakalakas makadaya ng emosyon. Napakalakas makadaya ng emosyon. Pasimple natin sample. Pag meron po kayong isang taong kinakainisan, alam niyo po, lahat ng gawin niya nakakainis na. Tama? Hindi niyo man aminin, pero yun yung totoo. Diba? Halimbawa, anak mo, may ginawa na hindi maganda. Sa mga susunod na gagawin niya, kahit hindi, sample na lang po, si Gran ko. Si Gran, lagi po talaga siya yung nasa CR ka, may lock sa labas, ilalak niya. Ganon, no? Tapos, kahit hindi siya yung gumawa talaga, mindset namin, siya na. Gran. Tapos, give to. Ganon po ang nangyayari sa emosyon natin. Ang lakas makadaya. Kaya po iniingatan siya. Dinidisiplina siya. Hindi porket ginawa na minsan sa'yo, siya na ulit yung gagawa nun sa'yo. Hindi porket naranasan mo sa isang tao, lahat ng tao gagawin yun sa'yo. You need to discipline your soul. Okay po, nakarelate na kayo dun sa sample? Ganun po. Na isang tao, lahat sa kanya na nabubunton mo, lahat nakikita mo sa kanya mali. Hindi na tuloy siya mag-grow sa mundo mo. I don't know how would you apply that practically, pero yan yung mga sample natin. When you interact, when there's a relationship, talaga pong aatakihin yung emosyon, aatakihin po yung pag-iisip. Okay po? So, learn from me. Paano po ba dinisiplina ni Jesus yung kanyang soul? Kasi remember, si Jesus, 100% tao, 100% na Diyos. Ibig sabihin, nakaramdam din siya, okay? May iniisip din siya. Paano kaya niya dinisiplina yung kanyang soul? Sige nga po, pag-isipan natin. Si Jesus, kasi siya yung ating ultimate example. Paano dinisiplina ni Jesus? Sabi niya kasi, learn from me. Inaisip po ba kayo? Brother Anselmo. Sa pananalangin, doon siya makakaroon ng lakas. Yung tinapay, pinadami niya sa panalangin din. Kaya walang imposible sa kanya dahil nakarekta siya sa Diyos, maging sa tao, nakarekta siya, alam niya ang kailangan ng mga tao. Thank you po. So dinugtong ni Brother Anselmo, discipline of the spirit, prayer, and Bible reading, Bible meditating, and Bible study. Kung matatandaan niyo po. One way to discipline ourselves, our soul, is to pray. Totoo naman po iyon. Kaya po pala, kapag yung ating pamumuhay isipan, pamumuhay emosyon, pag sinabi ko po kasi pamumuhay, ano po talaga yan? It's thought life and emotion life. Kaya po sa panahon ngayon, sinasabi, kumusta ang mental health mo? Iniisip po talaga, talagang part yon. Yung mental health mo at yung emotional health mo. Isa pa po sa mundong ito, alam niyo po ba, mas importante ang EQ kaysa IQ? Ngayon, ang dami po kasing generation ngayon, okay, in particular, the generation yan, ang taas ng IQ, ang hina-hina ng EQ. Bakit po mataas ang kanilang IQ? Kasi po lahat accessible na. Isang pindot lang. Actually, hindi na nga pinipindot ngayon eh. Uutusan mo na lang. Google, I want this. Google. Alam nyo bang pwede nyo nang i-voice lahat na, voice command na? Kahit yung chat GPT ngayon, voice command na. Si Google, Gemini, pwedeng i-voice command. Kung gusto nyo nang kausapin nyo po si Google. Opo, pwede. Sabi mo, Google, I want a song. Can you please sing a song to me? Kakantahan ka niya. Ganyan na po mundo natin ngayon. No, kaya po, ang mga kabataan yan, ang taas ng IQ, ang hina ng EQ. Now,
how to relate prayer. When you go to your prayer life, you pour out your heart, you pour out what's on your mind. Kung totoong nagpe-pray po kung totoong nagpe-pray. Kung totoong prayer yon, ibubuhos mo lahat, Lord, hirap na yung puso ko sa taong to. Lord, hirap na yung isip ko sa trabaho, sa bayarin, sa lahat. Kung totoong prayer, that's the point na pwede mong ibuhos lahat. Kaya po, balikan natin, connect natin, the IQ and the EQ. Practical muna. Yung pong mga mahihina ang EQ, sila po yung madalas sumusuko. Yung pong mga mahihina ang EQ, sila po yung madalas na sinasabing depressed, may anxiety, may suicidal thoughts, mayroong suicidal attempts, at nagsusuicide talaga. I can give you samples, especially in school setup, ang dami pong mga kabataan na talagang sobra. Sasabihin nila, depressed sila, sasabihin nila, meron po talaga, naglalaslas. School setup. So hindi ko naman sinasabi sa inyo yung pangalan. I'm just giving you the situation. Which I think nakakarinig na rin po kayo ng iba. At hindi rin po spare ang church. We don't know. Sabi ng preaching kanina, we don't know. 10 or 20 people dito sa church, sasabog na, pagod na. Kasi hindi na-hone yung EQ. That's one of the preparations doon in the wilderness. Tandaan niyo po ba nung panahon natin, nagsisibak pa po ng kahoy, bago po kayo makainom ng tubig, kailangan niyo pang umigib, poso ng kapitbahay o kaya ilog, bago kayo makalaba, sa ilog pa, dala-dala niyo yung tansa na batya. Pero, patay na po ba kayo ngayon? Buhay pa rin po kayo ngayon. Noon panahon niyo po ba may nagsusuicide? May nag-a-attempt? Wala. Walang panahon para sa ganon. Walang panahon para isipin na malungkot ako, mahirap ako. Walang ganong panahon. Hindi na train. No, I'm pertaining to the generation ngayon, no. Pero it doesn't mean na yung generation noon ay resolved na. Hindi na train, malamang or mas malamang yung generation ngayon na pataasin yung kanilang EQ or in short, disiplinahin yung kanilang soul. Kaya po ang hina ng decision making. Kaya po ang hina ng emotion. Paano mahina ang emotion? Ngayon po, magka-chat lang po ang kabataan, sila na. Ang hina ng emotion. No? Matambakan lang ng performance task, ayoko na. Hindi sanay magpuyat. Sanay magpuyat sa online game, pero hindi sanay magpuyat sa performance task. Sa mga kabataan po, iyon ngayon. Pero in general, all of us, we need to train our soul, especially EQ. Aanhin mo yung talino, ito po, sample din po. Ang daming mga matatalinong bata pero hindi sanay magsaing. Totoo po Ang dami pong matatalino. Meron pa akong sample, 2 yon. Valedictorian, hindi sanay tumawid. No? Ang pangit na balita, no? Isang bata, valedictorian, tumawid, patay. Valedictorian, tumawid, tas namatay dahil lang tumawid. What's the sense of the IQ if your EQ is low? Now, praktikal na pamumuhay sa ating lahat. Aanhin mo yung talino ng mundo kung yung soul mo ay walang katalinuhan patungkol kay Kristo. That's why sabi?
What does a man profit even if he owns the world, but if it will loses his soul? Anong kapakinabangan ng mayroong kang katalinuhan, kagalingan ng mundo, pero yung soul mo naaapektuhan? We need to discipline our soul. How we do discipline our soul? Paano ba natin dinidisiplina yung ating isipan at emosyon? Tanong, ano pong mga binabasa ninyo? Hindi nyo na kailangang sagutin. Pag-isipan lang po natin. Ano ba yung mga binabasa ko? Ano yung mga pinapakinggan ko? Kasi again, it will go to your soul. No? It will go to your soul. Sino yung mga taong sinasamahan ko? Pangatlong tanong. Because it will affect your soul. It will affect your mindset. It will affect your emotions. Kung sino yung sinasamahan mo, madalas mong kasama. 1 Corinthians 15:33, lagi kong sinasabi lalo sa mga kabataan, do not be misled, bad company corrupts good character. Kahit may good character ka na develop sa'yo, pero ang lagi mong sinasamahan, bad company, masisira din yung character na yan. You need to discipline your soul. You need to guard your soul. Let it sink. Meron pa naman pong oras. Romans 12:2, do not conform in the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag umayon sa takbo ng mundong ito, bagkus ay i-pattern ang ating isipan sa isipan ng Diyos, so that you will know the perfect, the good, and the pleasing will of God. How do we pattern our mindset? Our soul. Ulit, your soul is your mind. Your soul is your mind. How do you pattern your mind? Paano ka mag-isip? Paano ba ako mag-isip? Kasi kung paano ako mag-isip, ganun din yung magiging desisyon ko. Kung paano ako mag-isip, ganun din yung mararamdaman ko. At kung paano mag-isip yung madalas kong sinasamahan, ganun na din ako madalas mag-isip, ganun na din yung mararamdaman ko. We need to discipline our mind. How do we pattern our mind? Kaya nga, balikan natin in prayer. Sabi ng prayer, that your will be done here on earth as it is in heaven. Ano pa ang prayer ni Jesus? Kahit gustong-gusto niya na, yung soul niya nagpupumiglas, pwede bang alisin mo na to? Pero inalign niya yung soul niya in prayer, but if it is your will, let it be done. So how do we pattern our soul, our mind? Yung kahit ba hirap na yung loob mo, yung isipan mo, yung emosyon mo, pero Lord, sige, magpapatawad ako. Sample natin yon. Sample natin yon. Ang hirap eh. Ang pattern ng mundo, ulitin natin yon. Ang pattern ng mundo, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Sinabi ko na rin sa inyo yun. Kung yun ang magiging pattern natin, lahat tayo magiging bungal, lahat tayo magiging bulag. Pag dinukot mo yung mata ko, dudukutin ko yung mata mo. Tooth for a tooth, eye for an eye. Walang mangyayari. Yun po ang pattern ng mundo. Anong pattern ng Diyos? Forgive those who persecute you.
those who trespass against you, forgive them as I have forgiven you. Ang sample din kanina preaching, sinong unang nagmahal at nagpatawad sa iyo? Ang Diyos. Bakit hindi mo maibigay yung pagpapatawad na yon? And it affects your soul. Alam niyo, ang lakas maka-apekto ng hindi pagpapatawad. Sa emosyon sa isip. How to discipline yung forgiveness. Ang hirap pong magkaroon ng kapayapaan sa isipan at sa emosyon kapag pag hindi ka nagpapatawad. Hirap nun. Andyan siya, lalakad ka, pupunta ka doon, tatalilis ka na lang. Kasi makakasalubong mo siya. Tapos pag may magandang nangyayari sa kanya, tapos narinig mo, tumatakbo na yung isip mo. Ayaw mo kasing may magandang nangyayari sa kanya. Pag may hindi magandang nangyari sa kanya, sasabihin ng isip mo at emosyon, buti nga. Grabe yung effect ng hindi pagpapatawad. Sa emosyon at sa isipan. The pattern of the world, talagang sisirain yung soul mo niyan. Ano pa ang pattern ng world? Yung kaninang sample, what does a man profit if he gains the whole world? Ano ang pattern ng mundo? Kumayod ka ng kumayod, magtrabaho ka ng magtrabaho, kamalin mo lahat ng pwede mong kamalin, no? Hanggang sa maubos ka. Wala pong masama, again, hindi po natin minamasama na tayo ay magkaroon ng pananalapi, ng kabuhayan, pero not to the pattern of the world. Ang pattern ng world, magkamal ka, pero magdamot ka. Magkamal ka, pero huwag kang maging generous. Huwag kang tumulong. Kasi paano ka? Paano pag nawalan ka? Paano kapag ikaw naman yung nagkasakit? Ganyan po ang mundo. Self-centered, selfish. And the more that you focus to yourself, the more that it affects your soul. I'm about to end. Tatapusin ko na muna dito sa introduction about soul. But we'll continue, hopefully to continue by next week. Ang mundo, kasi nakita ko na pong nagdadatingan yung masasarap na pagkain, kaya po nagutom ako bigla. Sige po. Ang pattern ng mundong ito, diba? Magpagod ka na magpagod, magpagod ka na magpagod, kakakamal, pero pang sarili lang. Pero the more that you think of yourself, hanggat ang focus mo lang sarili mo, nako, sobrang affected ng isipan mo. Paano ako magkakaganto? Paano? Remember the story in the Bible? Sabi nung mayaman, hindi niya na maisip saan niya lalagay yung yaman niya. Alam niyo po yung story na yon? Sabi, alam ko na, magtatayo ako ng panibagong barn, sisidlan, lalagyan. Ganito gagawin ko. Tapos pag nakatayo na ako, maghahayahay na lang ako. Sabi po nung kwento, balikan niyo po yung kwento ng inyong Bible. Pero anong sabi sa kanya? Hangal. Foolish. No? Ngayong gabi, ngayon din, ay kukuhanin ko ang buhay mo. Sinong makikinabang niyan? It's so foolishness, it's a foolish thing. Kahangalan, na habulin natin ang habulin ng mundong ito, na yung yaman na yon hindi mo ginagamit into the expansion of God's kingdom. Ulit, hindi po masamang yumaman, hindi masamang magkaroon ng pera. Pero ang turo sa mayayaman, I forgot if it's in Timothy, sabihin niyo sa mga mayayaman, they do good. I forgot. Pero I forgot the verse. Pero sabi, turuan yung mayayaman to do good, to be generous. Kasi even, ano daw mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos? Mayayaman. Again, wag ma-misinterpret, hindi po masamang yumaman. Okay? Pero kapag ang emosyon mo at ang isipan mo nakatuon na lang doon,
sa yaman ng mundo, may problema tayo doon because we don't discipline our soul. Paano ba nakakapekto? Kapag sumayad na ang gatang sa bigasan, problema na. Kumakabog na yung dibdib, no? Nag-iisip na yung utak, paano na? Paano? Iba? Pag dumating na si Meralco, no? Affected na agad yung emotion, yung isipan. Kaya nga po, again, be careful. Protektahan yung ating soul. I'll end with this. Guard your heart, for from it, all issues of life springs out. Sabi ng verse. Guard your heart kasi lahat ng issue ng buhay diyan dumadaloy. Okay? And sabi pa ng isang verse, the most deceitful part of us is our heart. Kaya po dinidisiplina yung ating soul. Tanong po. Sige. Few minutes po. Maaga pa po. Wala po ako isang oras. Tanong po. Tutuloy po natin yung discipline your soul. Next time, more on practical way tayo on how to discipline our mind, our emotion. Kasi importante po siya. Tanong. Ang sasabihin ko doon sa tanong, kung paano tayo mauugnay sa kuryente, kailangan iduktong ka doon sa kuryente. Nag-aalagay ka ng yung tinginan. Kasi para sa Panginoon, kung di tayo nakaugnay sa Kanya, wala tayong alam sa salita ng Diyos. Pag di natin alam ang salita ng Diyos, di mo mababasa yung pangmalasakitan mo, ang kapakanan na iba, hindi lang ang sa iyong sarili. Ang Diyos ganun. Pinahalagahan niya tayo, hindi lang yung kanyang sarili. Kaya nung nakikinig ako dito kanina, pumasok sa isipan ko, kailangan mahalin ko ang Diyos sa sarili ko bilang pagmamahal niya sa akin. Kung paano natin mahal ang Diyos, ano din natin mahalin ang ating kapwa. Sabi ni Jesus, ito ang aking utos, magmahalan kayo. Paano ako minahal ng aking Ama, kayo kayong minamahal. Kaya kung paano tayo minamahal ng ating Panginoon Jesucristo, ganun tayo magmahalan bilang sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Amen. Thank you po. Kumonekta. So sabi nga natin kanina na we need to have the mind of Christ. No? Tanong pa po. If none, kasi will end. Tanong. Tutuloy po natin disciplining our soul next time, next Sunday. Wala nang tanong? My last point is this. We cannot control other people's mind. We cannot control other people's emotion. Hindi natin makokontrol yon. Sabi din ni Pastor kanina. Ang pwede mong kontrolin, emosyon mo. Ang pwede mong kontrolin, yung pag-iisip mo. Okay? At ang totoo, hindi mo duty na bantayan kung paano mag-isip ang ibang tao. Hindi mo duty bantayan paano makaramdam ang ibang tao. Ang duty mo, bantayan yung sarili mo. Because you are the master of your mind. And make sure that the master of your mind is the master. Kasi merong mastermind na gustong sakupin yung mind mo. Alam niyo po ba yon? John 10:10, ang mastermind ng pagnanakaw, pagwasak at pagpuksa ng isipan at emosyon mo ay nandyan lang. That's why, again, master your mind by making the master of your mind. Let's pray. Father, we thank you that with you we have our being. We walk, we talk, we live because of you, because of your grace. Thank you, God, for reminding us. If there are moments, maraming pagkakataon na yung klase ng pag-iisip namin, klase ng pagpaparamdam o pakiramdam namin ay hindi align sa'yo, that it's not under your yoke, that we are not learning from you,
na sa kabila ng marami ka ring naramdaman, but still, sabi, hindi ka nagkasala. But still, everything, lahat ng ginawa mo, naging kapurihan sa Diyos. God, that's what we are praying. Yun din yung panalangin namin. Will you please teach us how to discipline our own soul, our mind, our emotion. Thank you, God. Release to us the grace na disiplinahin po namin yung aming isipan. Especially when we think against the people around us. Especially when we are feeling something wrong against the people around us. Will you please teach us to discipline? Nang isipin lang namin, ang maramdaman lang namin, katulad nung natutunan namin, is the love and compassion coming from you. Napadaluyan namin yon. When we think of the people around us, we think them with love and compassion. When we feel for the people around us, we will feel with love and compassion for them. Kung totoong na-receive namin yung love mo and yung compassion. Thank you, God. Thank you. And release us, dismiss us, God, with that assurance na mahal mo kami at yung pagmamahal mo na yon, isi-secure at poprotektahan yung aming soul. And we pray, God, whatever we will be doing the remaining hours of today, bless us. Let all the fellowships be favored by you. Let your presence join us, God, as we fellowship with one another. Glory all to you. In Jesus' name, amen.